Gabriel de Villa, pakakasalan mo ba ako? Ang mga salitang iyon ay lumabas sa bibig ni Althea Cassandra Reyes na parang lason na maihalong tapang ng alak. Sa ingay ng bar, sa gitna ng tawanan at kantiawan ng kanyang mga kaibigan, ang tanong niya ay parang isang bombang sumabog sa katahimikan ng linya ng cellphone. Napakapit siya ng mahigpit sa kanyang baso, ang lamig niyon ang tanging bagay na nagpapaalala sa kanya na gising pa siya, na totoo ang kabaliwang ginagawa niya. Isang nakabibinging katahimikan ang sumagot sa kanya mula sa kabilang linya. Sa bawat segundong lumilipas, unti-unting napapalitan ng malamig na takot ang init ng alak sa kanyang sistema. Bakit niya ito ginawa? Kaninang hapon lang, nakaupo siya sa loob ng isang malamig at walang kaluluwang boardroom. Ang pangalan ng Reyes Innovations, ang kumpanyang itinatag niya mula sa sarili niyang dugo at pawis, ay nasa screen, katabi ng pangalan ng De Villa Holdings. Isang hininga na lang ang pagitan niya sa pinakamalaking kontrata ng kanyang karera. Isang hininga na lang para patunayan sa lahat, lalo na sa sarili niya, na kaya niyang manalo. Ngunit ang hiningang iyon ay hindi dumating. The board has decided to award the project to De Villa Holdings. Gumuho ang mundo ni Thea sa mga salitang iyon. Hindi niya pinansin ang pilit na palakpakan sa paligid. Ang mga mata niya ay napako sa isang direksyon lamang, sa kabilang dulo ng mahabang mesa. Doon nakaupo si Gabriel Gabe de Villa, ang kanyang karibal mula pa noong high school, ang bangungot ng kanyang buhay. Hindi ito ngumingiti. Hindi rin ito tumatawa. Ngunit sa mga mata nito, sa paraan ng bahagyang pag-angat ng gilid ng labi nito, nakita ni Thea ang lahat, ang pang-aasar, ang pagwawagi, ang isa na namang pagkakataon na naipakita nito sa kanya kung sino ang laging nauuna. Iyon ang nagtulak sa kanya dito, sa isang maingay na bar sa Kisi, kasama ang dalawa niyang matalik na kaibigan. Isa lang yon, Thea. Bawi tayo next time, sabi ni Clara, habang tinatapik ang kanyang likod. Huwag mo nang isipin yung mayabang na De Villa na iyon. Tama si Clara, segunda naman ni Migs. Ikaw si Alve Reyes. Ang henyo sa likod ng Reyes Innovations. Isang talo lang iyan sa napakarami mo ng panalo. Pero para kay Thea, hindi iyon isang talo lang. Isa iyong talo laban kay Gabe. Ang lalaking tila ipinanganak na may gintong kutsara sa bibig, ang lalaking laging isang hakbang sa unahan niya. Mula sa pagiging valedictorian sa high school na inagaw nito sa kanya sa huling sandali hanggang sa mga business deal ngayon. Palagi siyang pangalawa. At sawang-sawa na siya. Alam mo, ang tanging paraan lang para matalo mo ang isang tulad niya, sabi ni Clara na may mapanuksong ngiti, ay angkinin mo siya. Ay hostile takeover mo. Nagtawanan sila, pero isang ideya ang nabuo sa isip ni Thea, isang ideyang pinalakas ng 3 baso ng whiskey. Hostile takeover, ha, bulong niya sa sarili. Kinuha niya ang kanyang cellphone, at bago pa man siya mapigilan ng sarili niyang katinuan, hinanap niya ang pangalan ni Gabe sa kanyang contacts. Teka, Thea, ano nang ginagawa mo? Tanong ni Migs, pero huli na ang lahat. Nakadial na ang numero. At sinagot nito sa pangalawang ring pa lang. At ngayon, heto siya, naghihintay ng sagot sa pinakabaliw na tanong na binitiwan niya sa buong buhay niya. Nagsisimula na siyang magsisi. Ibababa na sana niya ang tawag, itatapon ang cellphone at magkukunwaring walang nangyari, nang isang boses ang bumasag sa katahimikan. Isang boses na kalmado, kontrolado, at walang bahid ng kahit anong pagkagulat. Natigilan si Thea. Nawala ang ingay ng bar. Nawala ang epekto ng alak. Tila tumigil ang pag-ikot ng mundo. Narinig ba niya ng tama? Bago pa man makapagproseso ang kanyang isip, nagsalita ulit ito, at ang mga sumunod na salita ang tuluyang sumira sa natitirang hibla ng kanyang katinuan. Saan at kailan? Hindi ito nagbibiro. Hindi ito nang aasar. Ang tono nito ay parang isang sihi na nagsasara ng isang kasunduan. Walang emosyon. Direktang tanong. Naramdaman ni Thea na nanuyo ang kanyang lalamunan. Wala siyang masabi. Ang mga kaibigan niya ay nakatingin sa kanya, naghihintay. Narinig nila ang pagsang-ayon ni Gabe mula sa speaker ng cellphone. Thea! Nariyan ka pa ba? Tanong ng boses sa kabilang linya. Iyon lang ang nagawa niyang isatinig. Sa isang iglap ng panik, pinatay niya ang tawag. Woo! Panalo, sigaw ni Clara, itinaas ang kanyang baso.
Sinong talo ngayon, ha, Junith de Villa? Nahulog din sa patibong mo. Mumiti lang si Thea, isang pilit na ngiti na hindi umabot sa kanyang mga mata. Nakicheer siya, pero ang laman ng kanyang isip ay hindi na ang pagkatalo sa boardroom kanina. Ang laman ng isip niya ay ang malamig at kalkuladong boses ni Gabi, at ang dalawang salita na gumugulo sa kanya, saan at kailan. Ang biro ay naging isang bagay na hindi niya maintindihan. Isang bagay na nakakatakot. Kinabukasan, gumising si Thea na parang binibiyak ang kanyang ulo. Ang unang pumasok sa isip niya ay ang kahihiyan. Isang malabo, ngunit masakit na alaala ng kanyang ginawa kagabi. Hindi totoo yon, bulong niya sa sarili, habang sapo-sapo ang kanyang sentido. Panaginip lang yon. Isang masamang panaginip na dulot ng alak. Napilitan siyang bumangon. Kailangan niyang maghanda para sa trabaho. Kailangan niyang kalimutan ang nangyari. Ipagpapalagay niyang nagbibiro lang din si Gebe. Tama. Siguradong pinaglaruan lang din siya nito. Imposibleng seryosohin ito ang alok ng isang lasing. Para lang makasiguro, kinuha niya ang kanyang cellphone mula sa bedside table. Nanlaki ang kanyang mga mata nang makita ang call log nandoon nga. Isang 2-minute call kay Gabriel de Villa. 2 minuto at 14 na segundo. Sapat na panahon para sirain ang buong buhay niya. Baliw. Isa kang baliw, Althea, kausap niya sa sarili habang marahang hinahampas ang kanyang noo. Okay, so tumawag ka. At sumagot siya. At nag-propose ka. At pumayag siya. Pero impossible. Imposibleng seryoso siya. Sinubukan niyang kumalma. Inisip niya ang lahat ng posibleng dahilan. Marahil ay lasing din ito. O marahil, ito ang pinakabago at pinakamasaklap na paraan nito para asarin siya. Iyon siguro. Bukas, o sa susunod na magkita sila sa isang business event, tatawanan lang siya nito. Sasabihin nito sa lahat kung paano siya nagmakaawang pakasalan siya. Ang isiping iyon ay nagpadala ng hiya sa buo niyang katawan, mas matindi pa kaysa sa sakit ng kanyang ulo. Mas gugustuhin pa niyang harapin ang isang seryosong alok kaysa sa pang-aalipusta nito. Isang matinis na tunog mula sa cellphone ang pumutol sa kanyang pag-iisip. Isang text message. Kinabahan siya, pero pinilit niyang tingnan. Baka galing sa mga kaibigan niya, nangangamusta. Ngunit hindi. Ang pangalan sa screen ay nagpatigil sa pagtibok ng kanyang puso. From Gabriel de Villa. Subject, Re, kagabi. Napatitig siya sa subject line. Re, kagabi. Parang isang email sa trabaho. Isang malamig na kaba ang gumapang sa kanyang dibdib habang binuksan niya ang mensahe. Ang laman nito ay maikli, direkta at nakakakilabot. Nasa baba ako. May dala akong abogado. Pag-usapan natin ang prenup. Paulit-ulit niyang binasa ang mensahe. 1, 2, 3 beses. Baka nagkamali lang siya ng basa. Baka may typo. Pero wala. Ang mga salita ay malinaw na malinaw, parang mga pako na ibinabaon sa kanyang utak. Nasa baba ako. May dala akong abogado. Prenup. Ang 3 pariralang iyon ay mas mabisa pa kaysa sa 1 galon ng malamig na tubig para gisingin siya. Nawala ang kanyang hangover. Napalitan ito ng purong, hindi adulteradong gulat at takot. Ang abogado at si prenup ay hindi mga salitang ginagamit sa biro. Ito ay mga salita ng intensyon. Mga salita ng isang taong seryoso. Naramdaman niya ang unti-unting panlalamig ng kanyang mga kamay at paa. Napaupo siya sa gilid ng kanyang kama, hindi maalis ang tingin sa screen ng cellphone. Hindi ito nang aasar. Hindi ito nagbibiro. Totoo ito. Isang matinis na tunog ng intercom ang halos magpatalon sa kanya sa gulat. Dahan-dahan niyang itinaas ang kanyang nanginginig na kamay para sagutin ito. Yes, halos pabulong niyang sabi. Ma'am Thea, good morning po, sabi ng boses ng guard mula sa front desk. Ang pamilyar na boses nito ay parang tunog ng isang sentensya. Nasa lobby po si Sir Gabriel de Villa. Pinapapasok ko po ba sa elevator? Bumagsak ang mga balikat ni Thea. Kinumpirma na ng tadhana ang kanyang kasalanan. Nandoon nga talaga siya sa baba. Hindi lang sa text. Nandoon siya, sa lobby ng building niya, sa isang umaga ng Biyernes,
kung kailan ang tanging gusto niya lang ay magtrabaho at kalimutan ang lahat. Huwag, mabilis niyang sagot, ang boses niya ay bahagyang pumiyok. Sabihin mo bababa ako. Just give me 10 minutes. Okay po, ma'am. Nang mamatay ang linya ng intercom, napasandal si Thea sa pader, napapikit ng mariin. 10 minuto. 10 minuto para ayusin ang sarili at harapin ang pinakamalaking pagkakamali ng kanyang buhay. Anong gagawin niya? Anong sasabihin niya? Sorry, gabi, lasing lang ako kagabi. Biro lang lahat yon. Pwede na kayong umuwi ng abogado mo. Nanginig siya sa isiping iyon. Ang kahihiyan. Ang pagmumukha niyang tanga sa harap ng lalaking buong buhay niyang sinubukang talunin. Hindi. Hindi niya kayang gawin iyon. Mas gugustuhin pa niyang pakasalan ito kaysa aminin ang isang kahinaan sa harap ni Gabriel de Villa. Ang kanyang pride, ang nakamamatay niyang pride, ay hindi iyon papayagan. Sa isang iglap, napalitan ng determinasyon ang kanyang panik. Hindi siya magpapatalo sa larong ito, isang laro na siya mismo ang nagsimula. Mabilis siyang tumakbo papunta sa kanyang closet. Anong isusuot? Hindi ang kanyang karaniwang power suit, masyadong halatang naghahanda siya para sa isang laban. Hindi rin pambahay, magmumukha siyang talunan. Pinili niya ang isang simpleng itim na shift dress, elegante, profesional, at parang isang baluti. Mabilis siyang nagsuklay, naglagay ng kaunting kolorete para itago ang pamumutla ng kanyang mukha at huminga ng malalim. Sa bawat hakbang niya patungo sa pinto, bumibilis ang tibok ng kanyang puso. Ito na iyon. Kailangan niyang harapin ang musika. Ang pagsakay sa elevator pababa ay parang isang pagbaba sa impyerno. Bawat ding ng numero ng palapag ay parang martilyong pumupukpok sa kanyang sentido. Nakita niya ang kanyang refleksyon sa makintab na pader ng elevator, isang babaeng mukhang kalmado sa labas, ngunit sa loob ay nagwawala na sa kaba. Nang bumukas ang pinto ng elevator sa lobby, huminga siya ng malalim sa huling pagkakataon at lumabas. At doon, nakita niya siya. Nakaupo si Gabriel de Villa sa isa sa mga modernong sofa sa lobby, nakadekwatro, at kalmadong nagbabasa ng isang business journal na parabang naghihintay lang siya ng kape. Nakasuot ito ng isang mamahaling puting long-sleeved shirt na nakatupi hanggang siko at madilim na slacks. Walang bakas ng pagwawagi sa mukha nito. Walang ngisi. Walang pang-aasar. Ang itsura niya ay ganap na propesyonal na lalong nagpakaba kay Thea. Sa tabi niya ay isang mas matandang lalaki na naka-suit and tie, may hawak na isang itim na leather briefcase. Walang duda, iyon ang abogado. Nang maramdaman ni Gabi ang kanyang presensya, dahan-dahan itong nag-angat ng tingin mula sa binabasa. Nagtama ang kanilang mga mata. Isang kuryente ang dumaloy sa pagitan nila, hindi galit, hindi pag-ibig, kundi isang bagay na mas komplikado, ang pagkilala sa isang karapat-dapat na kalaban. Tumayo si Gabi at kasunod niya ang abogado. Lumakad siya papalapit kay Thea, bawat hakbang ay may bigat at layunin. Walang salitang namutawi sa pagitan nila, ngunit sa katahimikan na iyon, naintindihan ni Thea ang lahat. Hindi ito isang biro. Hindi ito isang laro. Isa itong transaksyon. At sa transaksyong ito, siya ang nag-alok at siya ang tatanggap. Pinagmasdan ni Gabriel de Villa si Alfie Reyes habang papalapit ito. Bawat hakbang nito ay puno ng kumpiyansa, ang likod ay tuwid na tuwid, ang mukha ay isang perpektong maskara ng katahimikan. Kung hindi niya lang narinig ang bahagyang panginginig ng boses nito sa intercom kanina, iisipin niyang hindi ito naapektuhan sa kanyang pagdating. Ngunit kilala niya si Thea. Mas kilala niya ito kaysa sa inaakala nito. Sa likod ng matapang na anyo, alam niyang nagwawala na ang isip nito. Habang naghihintay siya sa lobby kanina, bumalik sa isip niya ang tawag kagabi. Nasa kalagitnaan siya ng pagre-review ng mga dokumento para sa De Villa Holdings nang tumunog ang kanyang private cellphone. Nakita niya ang pangalan ni Thea sa screen at agad na napatigil ang kanyang paghinga. Hindi siya nito tinatawagan. Kailanman. Nang sagutin niya ito, narinig niya ang ingay ng bar at ang boses nito na maihalong tapang ng alak. At pagkatapos ay binitiwan nito ang tanong. Gabriel de Villa, pakakasalan mo ba ako? Sa isang saglit, inakala ni Gabi na nananaginip siya. Ang tanong na iyon, ang tanong na ilang taon na niyang hinihintay sa kanyang mga pangarap,
ay binibigkas ng babaeng matagal na niyang minamahal sa paraang hindi niya kailanman inasahan. Isang biro. Isang hamon. Ngunit para kay Gabi, hindi iyon biro. Iyon ay isang pagkakataon. Isang pintuan na biglang nagbukas sa gitna ng isang madilim at saradong pasilyo. Kaya't sinagot niya ito. Walang pag-aalinlangan. Saan at kailan? Alam niya, sa tono pa lang nito, na nagulat ito. Narinig niya ang biglaang katahimikan, ang pagkawala ng tapang nito. At alam niya, sa sandaling iyon, na kailangan niyang kumilos ng mabilis bago pa nito mabawi ang lahat. Ito na ang pagkakataon niya, hindi lang para makuha ang babaeng gusto niya, kundi para na rin isalba ang lahat ng pinaghirapan ng kanyang pamilya. Good morning, Dea, bati niya nang nasa harap na niya ito, ang kanyang boses ay kalmado at formal. Ipinakilala niya ang kanyang kasama. This is Attorney Romero, Unit Legal Counsel. I believe we have something to discuss. Nakita niya ang bahagyang pag-igting ng panga ni Thea. Tumango lang ito, hindi tumitingin kay Atty. Romero at ang mga mata ay nakapako sa kanya. Hindi dito, sabi nito sa mahinang boses. LA office. Tumalikod ito at nagsimulang maglakad pabalik sa elevator, inaasahang susunod sila. Sumunod naman si Gabi, isang maliit, halos hindi mapansing ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi. Ang hindi nito pag-atras ay isang magandang senyales. Ang biyahe paakyat sa penthouse ni Thea ay napuno ng nakabibinging katahimikan. Si Thea ay nakatayo sa isang sulok, nakatingin sa mga numero ng palapag. Si Attorney Romero naman ay tahimik na nakatayo, ang kanyang profesionalismo ay hindi natitinag. At si Gabi, pinagmamasdan niya si Thea sa pamamagitan ng refleksyon sa makintab na pader. Ang babaeng ito. Ang babaeng naging dahilan ng kanyang mga tagumpay at kabiguan. Ang tanging babaeng nakapagpapatibok ng kanyang puso sa paraang nakakainis at nakakabaliw. Pagdating sa penthouse, iginya sila ni Thea sa kanyang home office. Ito ay isang silid na sumasalamin sa kung sino siya, malinis, organisado, moderno, at walang anumang personal na bagay maliban sa isang maliit na larawan ng kanyang mga magulang sa ibabaw ng mesa. Maupo kayo, sabi niya, habang siya mismo ay umupo sa likod ng kanyang malaking mesa, na para bang isa itong business meeting. Gusto ni Gaby na matawa. Kahit sa sitwasyong ito, kailangan pa rin itong maging in control. Diretsuhin na natin, sabi ni Thea, ang mga kamay ay magkasalikop sa ibabaw ng mesa. Ano ito, Gaby? Isang klase ng biro. Isang paraan para gantihan ako sa pagkatalo ko kahapon. Umiling si Gaby. Don't waste my lawyer's time on jokes, Thea, sagot niya. Seryoso ako sa sagot ko kagabi, tulad ng pag-aakala kong seryoso ka rin sa tanong mo. Isang pilit na tawa ang kumawala kay Thea. Seryoso. Lasing ako, Gabi. Lasing ako at hinamon ng mga kaibigan ko. Iyon lang iyon. Maybe, mahinahong sabi ni Gaby. But proposal was made and an acceptance was given. For me, that's a verbal contract. And I am here to formalize it. Binuksan ni Atty. Romero ang kanyang briefcase at inilabas ang isang makapal na folder ng mga dokumento. Maingat niya itong inilapag sa mesa sa harap ni Thea. Ang nakasulat sa takip ay marriage agreement. Napatitig si Thea sa folder na parang isa itong ahas na handang tumuklaw. Hindi ako magpapakasal sa'yo, mariin niyang sabi, ngunit ang boses niya ay may bahid na ng kawalan ng kasiguraduhan. Hindi mo kailangan, sabi ni Gaby, at sa pagkakataong iyon ay sumandal siya sa kanyang upuan, kinuha ang kontrol ng usapan. Pero pakinggan mo muna ako. This is not just about us. This is a business proposition. Iyon ang nakakuha ng atensyon nito. Business. Ang tanging lengguwahe na pareho nilang naiintindihan. A marriage between the CEO of the Villa Holdings and the CEO of Reyes Innovations, paliwanag ni Gaby, ang kanyang mga mata ay hindi bumibitiw sa mga mata nito. Imagine the message it would send to the market. A merger of power. An unbeatable alliance. Our stocks would skyrocket. Our competitors would think twice before challenging us. It's a strategic move, Thea. A brilliant one. Maingat niyang pinili ang kanyang mga salita. Hindi niya binanggit si Don Ricardo Salcedo.
Hindi niya binanggit ang panganib na kinakaharap ng De Villa Holdings. Kailangan niya itong kumbinsihin gamit ang isang bagay na hindi nito matatanggihan, ang kapakinabangan para sa sarili nitong kumpanya. Nakita niya ang pagbabago sa ekspresyon ni Thea. Mula sa pagtanggi, napalitan ito ng kalkulasyon. Pinoproseso ng matalino nitong utak ang mga sinabi niya. A 6-month contract, patuloy ni Gabe. We get married, we present united front, we stabilize our market positions. After 6 months, if you still want out, we file for quiet annulment. No fault. We both walk away richer and more powerful. Attorney Romero has drafted the prenuptial agreement that is more than fair. It protects all your personal assets and the integrity of Reyes Innovations. Inilatag niya ang kanyang mga baraha. Isang alok na nakabalot sa lohika at negosyo, itinatago ang desperasyon at ang tunay na nararamdaman ng kanyang puso. Natahimik si Thea ng matagal. Kinuha nito ang folder at dahan-dahang binuksan. Binasa nito ang bawat pahina, ang mga mata ay mabilis na gumagalaw. May isang kondisyon, sabi nito pagkaraan ng ilang minuto, hindi pa rin nag-aangat ng tingin mula sa mga papeles. Ano iyon? We have to live together. Napatigil si Gabe. Iyon mismo ang gusto niyang mangyari, ngunit hindi niya inaasahan na manggagaling ito mismo kay Thea. Nag-angat ng tingin si Thea, at sa unang pagkakataon, nakita ni Gabe ang kislap ng dati niyang kalaban. Kung gagawin natin ito, gagawin natin ng tama. Marriage on paper is not enough. People need to believe it's real. We live in the same house. We attend events together. We play the part of a happy, newlywed couple. Otherwise, it's a waste of time. Isang matagumpay na ngiti ang sumilay sa labi ni Gabe. I agree. Ihbe place is bigger. Isang matalim na tingin ang ipinukol sa kanya ni Thea. Fine. Kinuha nito ang isang mamahaling pluma mula sa kanyang mesa. Huminga ito ng malalim at sa isang mabilis ngunit tiyak na galaw, nilagdaan nito ang bawat pahina ng kontrata. Nang matapos ito, itinulak nito ang mga dokumento pabalik sa gitna ng mesa. Inabot ni Gabe ang pluma at nilagdaan din ang kontrata. Habang isinusulat niya ang kanyang pangalan sa tabi ng pangalan ni Althea Cassandra Reyes, isang pakiramdam ng tagumpay ang bumalot sa kanya, isang tagumpay na higit pa sa kahit anong business deal na napanalunan niya. Nakuha niya ang pagsang-ayon nito. Ngayon, ang kailangan na lang niyang gawin ay makuha ang puso nito. Nang ibaba ni Thea ang pluma sa mesa, ang tunog nito ay parang isang putok ng baril sa katahimikan ng silid. Itinaas nito ang kanyang tingin, ang mga mata ay nagniningas sa apoy ng paghamon. Sige, Cie de Villa, sabi nito, ang bawat salita ay may diin. Pero tandaan mo ito, sa business deal na ito, sisiguraduhin kong ako ang mananalo sa huli. Umiti lang si Gabe. I'm counting on it, Rex de Villa. Rex de Villa. Ang mga salitang iyon ay umalingaw sa isip ni Thea na parang isang sumpa. 2 araw matapos niyang lagdaan ang kontratang iyon, heto siya ngayon, nakatayo sa harap ng malaking pinto ng penthouse unit ni Gabriel de Villa, kasama ang 2 maleta na naglalaman ng 6 na buwan ng kanyang buhay. Ang paglipat ay naging mabilis at walang seremonya. Isang simpleng civil wedding ang ginanap sa opisina ng isang huwes na sinaksihan lamang ni Atty. Romero at ng kanyang kaibigang si Clara, na hanggang ngayon ay hindi makapaniwala sa mga nangyayari. Walang pamilya. Walang bulaklak. Walang puting bestida. Isa itong transaksyon at ang kasal ay ang pagpirma lamang sa resibo. Kailangan mo ba ng tulong? Tanong ni Gabe na siyang nagbukas ng pinto para sa kanya. Kaya ko, mabilis niyang sagot habang hinihila papasok ang kanyang mga gamit. Ayaw niyang magpakita ng kahit anong kahinaan. Pagpasok niya, napahinto siya. Ang penthouse ni Gabe ay hindi lang malaki, ito ay napakalawak. Mula sa sahig na gawa sa dark wood hanggang sa kisam na halos 2 palapag ang taas, lahat ay sumisigaw ng yaman at kapangyarihan. Ang mga bintana ay mula sahig hanggang kisam na nagpapakita ng isang nakamamanghang tanawin ng buong Bonifacio Global City. Ang mga muebles ay moderno, minimalist at halatang mamahalin. Isang pakiramdam ng pagkainis ang gumapang sa kanya. Ito ang mundo ni Gabe. Isang mundo kung saan siya ipinanganak. Samantalang siya, bawat piraso ng kanyang tagumpay ay pinaghirapan niya.
Ang apartment niya, kahit na maganda, ay parang isang maliit na kahon kumpara sa palasyong ito. Pakiramdam niya ay lalo lang siyang lumiliit sa teritoryo ng kanyang kalaban. "This will be your room," sabi ni Gabe, itinuturo ang isang pinto sa kanang bahagi ng pasilyo. "It has its own bathroom and a walk-in closet. Mine is at the end of the hall. The kitchen, the living area, and the balcony are common areas." Parang naghahati sa isang dorm, sarkastiko niyang sabi. "Consider it a very expensive dorm," sagot ni Gabe nang hindi nagbabago ang ekspresyon. "I'll let you settle in. May tatapusin lang ako sa office ko." Itinuro nito ang isa pang pinto bago ito tuluyang umalis at iniwan siyang mag-isa sa gitna ng malawak na sala. Hinila ni Thea ang kanyang mga maleta papunta sa silid na itinuro nito. Pagbukas niya ng pinto, nakita niya ang isang kwartong mas malaki pa sa sala ng dati niyang apartment. Lahat ay nasa kulay na puti at abo, walang personal na gamit, na para bang isang silid sa isang 5 bituing hotel. Maganda, ngunit malamig at walang buhay. Dito siya titira sa susunod na 6 na buwan. Pagkatapos niyang ayusin ang ilang damit sa closet, hindi niya mapigilang mag-usisa. Ang penthouse na ito ay ang lungga ng kanyang kalaban. At para manalo sa isang laban, kailangan mong malaman ang bawat sulok ng teritoryo ng iyong kaaway. Lumabas siya ng silid. Tahimik ang buong lugar. Dahan-dahan siyang naglakad papunta sa sala, hinahaplos ang malambot na katad ng sofa, tinitingnan ang mga abstract na painting sa pader. Lahat ay perpekto, masyadong perpekto. Walang bakas ng pagkatao. Sino ba talaga si Gabriel de Villa sa likod ng kanyang pagiging si? Napansin niya ang pinto ng opisina nito na bahagyang nakaawang. Narinig niya ang mahinang tunog ng tubig mula sa kung saang banyo, kaya naisip niyang marahil ay naliligo ito. Ito na ang pagkakataon niya. Dahan-dahan, itinulak niya ang pinto. Ang opisina ni Gabe ay kabaligtaran ng buong bahay. Ito ay organisado, ngunit may bahid ng magulong pag-iisip ng isang henyo. Isang malaking mesa ang nasa gitna, puno ng mga papeles at isang high-tech na computer setup. Ang mga pader ay napapalibutan ng mga bookshelf na puno ng mga libro tungkol sa negosyo, ekonomiya, at teknolohiya. Lumapit siya sa mesa. Ang mga nakakalat na dokumento ay mga ulat tungkol sa iba't ibang kumpanya. Ngunit ang nakakuha ng kanyang pansin ay isang folder na may tatak ng Reyes Innovations. Ang kanyang kumpanya. Binuksan niya ito. Sa loob ay mga detalyadong pagsusuri sa kanilang mga proyekto, mga financial statement, at isang analysis ng kanyang mga business strategies. May mga sulat kamay na tala sa gilid, mga tanong, mga obserbasyon. Galit ang unang naramdaman niya, ang kapangahasang pag-aralan siya ng ganito. Ngunit habang binabasa niya ang mga tala, napalitan ito ng isang bagay na hindi niya inaasahan, paghanga. Ang mga puna ni Gabe ay matalino at insightful. Nakita nito ang mga potensyal na problema sa kanyang operasyon na hindi niya napansin. Hindi lang siya nito tinitingnan bilang kalaban, pinag-aaralan siya nito ng husto. Habang inililigpit niya ang folder, isang bagay ang nahagip ng kanyang mata. Sa ilalim ng isang tumpok ng mga libro sa isang sulok ng mesa, may isang makapal at luma ng libro. Isang high school yearbook. Dahil sa kuryosidad, kinuha niya ito. Ito ang yearbook ng kanilang eskwelahan. Dahan-dahan niya itong binuksan. Ang mga pamilyar na mukha mula sa nakaraan ay ngumingiti sa kanya. Hinanap niya ang kanyang pangalan. Althea Cassandra Reyes, salutatorian. At sa tabi nito, sa parehong pahina, Gabriel Isaac de Villa, valedictorian. Napasimangot siya nang maalala iyon. Ngunit may isang bagay na kakaiba. May isang maliit na piraso ng papel na nagsisilbing bookmark sa pahina kung nasaan ang mga larawan ng mga club. Inilipat niya ito doon. Debate Club. Nakita niya ang kanyang sarili, mas bata, nakangiti habang hawak ang isang tropeo. Sa likod niya, bahagyang natatakpan ng ibang tao, ay si Gabe, nakatingin hindi sa kamera, kundi sa kanya. Iyon ay hindi ang nakakagulat. Ang nakakagulat ay ang litratong nakasiksik sa pagitan ng mga pahina. Isang litratong hindi formal, hindi kuha para sa yearbook. Ito ay isang candid shot niya, nakaupo sa isang bench sa quadrangle ng eskwelahan, tumatawa ng malakas sa isang bagay na sinabi ng kaibigan niya. Ang araw ay tumatama sa kanyang buhok, at ang kanyang ngiti ay totoo at walang alala. Isang larawan niya na hindi niya alam na mayroon.
Sino ang kumuha nito? Bakit ito naitago ni Gabi sa loob ng napakaraming taon? Isang malalim na pagtatanong ang nabuo sa kanyang isip. Ang lalaking kilala niya bilang isang arogante at walang pusong kalaban ay biglang nagkaroon ng isang dimensyon na hindi niya maintindihan. Isang sikreto. Isang nakaraan. Masyado siyang abala sa kanyang pag-iisip kaya hindi niya narinig ang pagbukas ng pinto ng opisina. Anong ginagawa mo rito? Napatalon si Thea sa gulat at mabilis na naitago ang litrato sa kanyang likuran. Paglingon niya, nakita niya si Gabi nakatayo sa may pintuan. Nakasuot lang ito ng isang tuwalya na nakapulupot sa kanyang baywang. Ang tubig ay tumutulo pa mula sa basa nitong buhok, dumadaloy sa kanyang malapad na dibdib at sa mga guhit ng kanyang matipunong tiyan. Sa isang iglap, nakalimutan ni Thea kung paano huminga. Ito ang unang pagkakataon na nakita niya ito ng ganito, hindi bilang isang sihi sa isang mamahaling suite, kundi bilang isang lalaki. Isang napakagwapong lalaki. Nagtagpo ang kanilang mga mata. Nakita ni Gabi ang hawak niyang yearbook. Ang mukha nito ay nagbago mula sa pagkagulat patungo sa isang bagay na hindi niya mabasa, isang halo ng pagkabahala at kahihiyan. Ang tensyon sa silid ay biglang naging makapal at mabigat. Ang katahimikan ay puno ng mga non-side questions, ng nakaraan na biglang nabuksan, at ng isang hinaharap na hindi nila parehong alam kung paano haharapin. Siya, na maihawak na isang piraso ng sikreto nito. At siya, na nakahubad sa harap niya, sa pisikal at tila emosyonal na paraan. Nang makita ni Gabi si Thea sa kanyang opisina, hawak ang yearbook, isang malamig na kaba ang dumaloy sa kanyang buong katawan. Sa lahat ng sikreto niya, iyon ang pinakapersonal. Iyon ang katibayan ng isang damdamin na matagal na niyang itinatago sa likod ng maskara ng pagiging magkaribal. Mabilis siyang kumilos. Kinuha niya ang yearbook mula sa kamay nito, ang kanyang mga daliri ay bahagyang dumampi sa kamay nito, na nagdulot ng isang pamilyar na kuryente sa pagitan nila. Privacy, Thea. Akala ko alam mo ang ibig sabihin niyan, sabi niya, ang kanyang boses ay mas malalim at mas magaspang kaysa sa kanyang inaasahan. Isinara niya ang libro at ibinalik ito sa ilalim ng tumpok ng mga papeles, na para bang sinusubukang ibaon muli ang nakaraan. Hindi sumagot si Thea. Ang mga mata nito ay nakatutok hindi sa kanya, kundi sa kanyang dibdib na may bahid ng pagkagulat at pagkalito. Noon lang niya napagtanto na nakatuwalya lang pala siya. Isang pambihirang pagkakataon na siya naman ang nasa dehado. Magbibihis lang ako, sabi niya, at mabilis na tumalikod, dala-dala ang kahihiyan na hindi niya panaramdaman noon. Sa mga sumunod na araw, isang bagong uri ng tensyon ang namuo sa pagitan nila. Ang dating digmaan ng mga salita ay napalitan ng isang mabigat na katahimikan. Nag-iiwasan sila ng tingin. Nagkakasalubong sila sa kusina sa umaga na parang dalawang estranghero. Ngunit alam ni Gabi na may nagbago. Ang insidente sa opisina, kahit na hindi nila pinag-usapan, ay nag-iwan ng isang tanong sa isip ni Thea. At iyon, para kay Gabi, ay mas mabuti kaysa sa purong galit. Ang pagkakataon para basagin ang yelo ay dumating pagkalipas ng isang linggo. May event tayo mamayang gabi, sabi ni Gabi isang umaga habang nagkakape sila sa magkabilang dulo ng mahabang dining table. Annual Charity Ball ng Philippine Chamber of Commerce. Kailangan nating pumunta. Nag-angat ng tingin si Thea mula sa kanyang tablet. Kailangan ba talaga? Ito ang unang public appearance natin bilang mag-asawa, paliwanag ni Gabi. Ang chismis ay kumakalat na. May mga nagsasabing isa itong shotgun wedding. Ang iba, isang desperadong business merger. Kailangan nating ipakita sa kanila na nagkakamali sila. Nakita niya ang pag-aatubili sa mukha nito. It's part of the deal, Thea. Kailangan nating gampanan ang papel natin. Bumuntong hininga ito at tumango. Fine. Anong oras? Kinagabihan, habang naghahanda si Gabi sa kanyang silid, hindi niya mapigilang isipin kung ano ang isusuot ni Thea. Alam niyang pipili ito ng isang bagay na elegante at makapangyarihan. Ngunit para sa gabing ito, gusto niyang makita ito sa ibang paraan. Lumabas siya ng kanyang silid, dala-dala ang isang maliit at patag na kahon na gawa sa velvet. Kumatok siya sa pinto ng silid ni Thea. Pagbukas nito, natigilan siya. Nakasuot si Thea ng isang simpleng itim na gown na bumabagay sa kanyang katawan, ngunit ang kanyang buhok ay nakapusod ng mahigpit at ang kanyang ekspresyon ay seryoso.
Mukha siyang pupunta sa isang business meeting, hindi sa isang ball. May kulang, sabi ni Gebe. Kumunot ang noo nito. Ano? Inabot niya ang kahon. Nag-aalangan man ay kinuha ito ni Thea at binuksan. Sa loob ay isang kwintas na may kumikinang na mga diamante, simple ngunit napakaganda. Hindi ko kailangan yan, sabi nito at akmang isasara ang kahon. It's part of the costume, Thea, mahinahon niyang sabi. A husband is expected to give his wife jewels. Tanggapin mo na para sa palabas. Nagtagal ang tingin nito sa kanya bago ito tumango. Tumalikod ito at itinaas ang kanyang buhok, isang senyales para tulungan niya itong isuot ang kwintas. Dahan-dahang lumapit si Gebe. Habang isinasara niya ang lock ng kwintas, naamoy niya ang banayad na pabango nito. Ang balat nito sa kanyang batok ay napakalambot at kinailangan niyang pigilan ang sarili na haplusin ito. Ang ballroom ng hotel ay puno ng mga pinakamayayamang tao sa Pilipinas. Pagpasok pa lang nila, lahat ng mata ay napunta sa kanila. Ang mga bulungan ay parang mga bubuyog. Ngumiti si Gabe at inilagay ang kanyang kamay sa baywang ni Thea, iginigit ito palapit sa kanya. Naramdaman niya ang pag-igting ng katawan nito, ngunit hindi ito pumalag. Relax, bulong niya. Just smile and wave. Ginampanan nila ang kanilang mga papel ng perpekto. Ngumiti sila, nakipagkamay at tumawa sa mga birong hindi naman nakakatawa. Para sa lahat, sila ang bagong power couple ng Maynila. Ngunit sa ilalim ng lahat ng iyon, naroon pa rin ang pader sa pagitan nila. Hanggang sa lumapit ang isang tao na nagpatigil sa mundo ni Gebe. Gabriel, iho. Congratulations on the wedding, sabi ng isang boses na puno ng huwad na kasiglahan. Don Ricardo Salcedo. Ang karibal ng kanyang ama. Ang taong dahan-dahang sumisira sa pundasyon ng De Villa Holdings. Ang buwitre. Ngumiti si Gebe, isang ngiting hindi umabot sa kanyang mga mata. Don Ricardo. Thank you. This is my wife, Alve. Ang mga mata ni Salcedo, na parang mga mata ng isang ahas, ay lumipat kay Thea. Tiningnan niya ito mula ulo hanggang paa, na may isang ngisi na hindi nagustuhan ni Gabe. Isang napakagandang sorpresa, Diaz Reyes, I'm sorry, Dimres de Villa. I must say, union between two rivals is the most interesting story I've heard this year. I wonder who conquered whom. Naramdaman ni Gabe ang pagtigas ng braso ni Thea sa kanyang pagkakahawak. It wasn't a conquest, Don Ricardo, sagot ni Thea, ang kanyang boses ay malamig na parang yelo. It was a merger of equals. Tumawa si Salcedo. We shall see. Enjoy your evening, Yen and Imres de Villa. At tumalikod na ito, nag-iwan ng isang nakakalasong hangin. Nang makaalis na si Salcedo, huminga ng malalim si Gebe. Nakita niya ang tingin ng matanda, ang tingin na puno ng pagbabanta. Alam niyang pinapanood sila nito. Kailangan niyang gumawa ng isang bagay na hindi matatawaran. Isang bagay na magpapakitang hindi sila isang peking alyansa. Humarap siya kay Thea. Ang mukha nito ay puno ng pag-aalala at galit. Hinawakan niya ang baba nito, pinilit itong tumingin sa kanya. Magtiwala ka sa akin, bulong niya, ang kanyang mga mata ay nakikiusap. Bago pa man ito makasagot, inilapit niya ang kanyang mukha at hinalikan ito. Sa simula, naramdaman niya ang pagtutol nito, ang paninigas ng mga labi nito. Ngunit hindi siya bumitiw. Ipinikit niya ang kanyang mga mata at ibinuhos ang lahat ng kanyang nararamdaman sa halik na iyon, ang mga taon ng pagtingin mula sa malayo, ang frustrasyon, ang pagsamba. Dahan-dahan, naramdaman niya ang pagbabago. Ang paglaban nito ay unti-unting nawala, napalitan ng isang pag-aatubili, at pagkatapos, isang halos hindi maramdamang pagtugon. Ang mga labi nito ay lumambot sa ilalim ng kanyang mga labi. Ang ingay ng ballroom ay nawala. Ang tanging alam niya lang ay ang init ng mga labi ni Thea, ang pakiramdam ng katawan nito na nakadikit sa kanya, at ang katotohanang sa sandaling iyon, sa harap ng lahat ng kanilang mga kaaway, sila ay iisa. Nang maghiwalay ang kanilang mga labi, pareho silang naghahabol ng hininga. Nakatitig sila sa isa't isa, ang kanilang mga mundo ay umikot. Ngunit mabilis na bumalik ang maskara ni Thea. Itinulak niya ito ng bahagya, sapat lang para magkaroon ng distansya sa pagitan nila. Ang mukha niya ay namumula, isang halo ng galit at isang emosyon na hindi matukoy ni Gabe.
Huwag mo nang ulitin yon, bulong nito, ang boses ay nanginginig. Ngunit habang tinititigan niya ang mga mata nito, sa likod ng apoy ng galit, nakita ni Gabi ang isang bagay na iba. Isang kislap ng pagkalito. Isang bakas ng takot. At marahil, isang maliit na bahagi ng parehong pagkaakit na nararamdaman niya. At para kay Gabi, iyon ay sapat na. Ang halik na iyon ay sumunod kay Thea na parang multo. Sa pagtulog, sa paggising, naroon pa rin ang alaala, ang init, ang diin, ang paraan ng paghawak ni Gabi sa kanya na para bang siya ang pinakamahalagang bagay sa buong mundo. Bahagi lang iyon ng palabas, pilit niyang sinasabi sa sarili. Isang kalkuladong galaw para kumbinsihin si Don Ricardo at ang iba pa. Ngunit sa tuwing ipipikit niya ang kanyang mga mata, nararamdaman pa rin niya ang multo ng mga labi nito sa kanyang mga labi at alam niyang may kasinungalingan sa sarili niyang pangangatwiran. Ang mga sumunod na araw ay puno ng isang bagong uri ng awkwardness. Ang dating digmaang malamig ay napalitan ng isang kuryenteng hindi nila parehong alam kung paano hahawakan. Isang umaga, habang papunta siya sa kusina para kumuha ng kape, naabutan niya si Gabi na nagluluto. Hindi instant noodles o pritong itlog. Naghahanda ito ng pancakes mula sa simula. Napatigil siya sa may pintuan, pinapanood ang lalaking kinamumuhian niya na may suot na apron, seryosong-seryoso sa pagbuhos ng batter sa kawali. Ang eksena ay sobrang domestiko, sobrang normal, na hindi ito bumagay sa imahe ng isang malupit na CEO sa kanyang isipan. Gising ka na pala, sabi nito nang hindi lumilingon. Kape? Ako na, nautal niyang sagot at mabilis na kumuha ng tasa. Kumain sila ng tahimik, ngunit hindi na ito ang dating katahimikan na puno ng galit. Ito ay isang katahimikan na puno ng mga tanong na hindi masabi. Ang pancakes ay masarap, ngunit halos hindi niya malasahan. Ang tanging nararamdaman niya ay ang presensya ni Gebe sa kabilang dulo ng mesa. Hindi ito ang Gabriel de Villa na kalaban niya. Ito ay ibang tao. At nakakatakot iyon. Nilibang ni Thea ang sarili sa trabaho. Doble, triple ang kanyang ginawa para lang mapuno ang kanyang isip at walang puwang para kay Gebe. Ngunit ang katawan ay maihangganan. Isang gabi, habang tinatapos ang isang proposal, naramdaman niya ang biglaang pag-ikot ng kanyang paningin. Isang matinding kirot ang gumuhit sa kanyang ulo at ang mga letra sa kanyang laptop screen ay nagsimulang magsayawan. Nang sumunod na sandali, isang nakakapasong init ang bumalot sa kanya na sinundan ng isang matinding ginaw. Sinubukan niyang tumayo, ngunit ang kanyang mga tuhod ay parang naging gulaman. Ang huli niyang nakita bago siya lamunin ang dilim ay ang pagbukas ng pinto ng kanyang silid at ang anino ni Gabe na mabilis na lumalapit. Nagising si Thea sa pakiramdam ng isang malamig at basang bimpo sa kanyang noo. Dahan-dahan niyang iminulat ang kanyang mga mata. Nakahiga siya sa kanyang kama, nakakumot ng maayos. Ang ilaw sa silid ay madilim at sa tabi niya ay nakaupo si Gabe sa isang silya. Binabasa ang isang libro sa liwanag ng isang maliit na lamp. Anong nangyari? Mahina niyang tanong. Ibinaling ni Gabi ang kanyang tingin mula sa libro. Ang kanyang mukha ay seryoso, walang bakas ng pang-aasar. Hinimatay ka. Mataas ang lagnat mo. Sinubukan niyang bumangon, ngunit pinigilan siya ng kamay ni Gabi sa kanyang balikat. Huwag kang bumangon. Tumawag na ako ng doktor. Sabi niya, pagod ka lang daw at kailangan mo ng pahinga. May trabaho ako, pilit niya. I canceled all your meetings for the next 2 days, Maring, sabi ni Gabe. And mine as well. Dito lang ako. Sa unang pagkakataon sa buong buhay niya, walang nakuhang isagot si Thea. Hinayaan niyang alagaan siya. Hinayaan niyang subuan siya ni Gabe ng mainit na lugaw. Hinayaan niyang palitan nito ang bimpo sa kanyang noo. Sa bawat kilos nito, nararamdaman niya ang unti-unting pagguho ng mga pader na itinayo niya sa paligid ng kanyang puso. Hindi ito ang Gabi na kilala niya. Ang Gabi na kilala niya ay hindi mag-aaksaya ng panahon para alagaan ang kanyang kalaban. Ngunit ang lalaking ito, ang lalaking matyagang nagbabantay sa kanya, ay ibang-iba. Isang maliit na binhi ng pag-asa ang nagsimulang tumubo sa kanyang dibdib. Baka may katotohanan nga sa likod ng lahat ng ito. Baka ang kasal na ito ay hindi lang isang kontrata para sa kanya. Baka ang halik na iyon. Makalipas ang 2 araw, magaling na siya. Ang lagnat ay nawala na at ang lakas niya ay unti-unti nang bumabalik.
Ngunit ang pag-aalaga ni Gabi ay nag-iwan ng isang permanenteng marka. Nakikita na niya ito sa ibang paraan. Isang gabi, habang nagbabasa siya sa sala, naisipan niyang kumuha ng tubig sa kusina. Pagdaan niya sa may sliding glass door na papunta sa balkonahe, narinig niya ang boses ni Gebe. Nakatalikod dito sa kanya, kausap ang isang tao sa cellphone. "I understand the pressure from Salcedo is increasing," sabi ni Gabe. Ang boses niya ay seryoso at puno ng pag-aalala. "Pero kailangan nating manatiling matatag." Napatigil si Vea. "Salcedo." Ang matandang may masamang tingin sa party. Nagpatuloy si Gebe, hindi alam na may nakikinig. "Gawin mo ang lahat para protektahan ang assets. This marriage, ang kasal na ito, ang huling linya ng depensa natin. It's the only way to protect the company against him. Kailangan nating panindigan ito." Bawat salita ay parang isang patalim na tumusok sa puso ni Thea. Pressure from Salcedo. Last line of defense. The only way to protect the company. Ang init ng pag-asa na naramdaman niya nitong mga nakaraang araw ay biglang nagyelo, napalitan ng isang napakalamig at masakit na katotohanan. Ang lahat ng kabaitan, ang pag-aalaga, ang halik, lahat ay parte ng plano. Lahat ay isang estratehiya para protektahan ang De Villa Holdings. Siya ay isang kasangkapan. Isang panangga. Naramdaman niya ang panginginig ng kamay na maihawak sa baso. Ang tubig sa loob nito ay umaalon. Dahan-dahan siyang lumabas sa balkonahe. Ang mahinang tunog ng kanyang mga paa ang nagpalingon kay Gabi.